Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na pinagkalooban niya na ulit tayo ng panahon para pag-aralan ang kanyang mga salita. It's May 16, entitled In Touch with the Infinite. So, samahan niyo po ako. Sabi dito, Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth, for in these things I delight, saith the Lord. So dito sa Jeremiah 9, mapapansin natin na sinasabi ng ating Panginoon na wag nating pagpurihin ang ating mga sariling karunungan sa ating mga sariling kaalaman. Kahit sa ating lakas, dahil po wala po tayong magagawa, wala po tayong kalakasan sa ating mga sarili, kundi kinakailangan na luwalhatiin po natin ang Panginoon na siyang nakakaalam sa lahat, sa simula't sa katapusan. At wag din pong purihin ng tao ang kanyang sariling kayamanan dahil hindi yan sa kanya. Hindi ito po natin hawak ang ating buhay. Ang ating Panginoong Hesus lamang ang siyang ating halimbawa na dapat nating sundin. Dahil punong-puno siya ng pag-ibig, kagandahang loob, at paghuhukom at kabutihan at katwiran. At lahat ng ito ay nawa magbigay sa ating ng gabay na purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Dahil sa buhay natin bilang Kristiyano, mahirap, pero by beholding Him, we become changed. Nasa lifetime process po tayo. Nasa proseso po tayo kung paano niya tayo papabanalin. There is an education which is essentially worldly. Its aim is success in the world, the gratification of selfish ambition. To secure this education, many students spend time and money in crowding their minds with unnecessary knowledge. The world accounts them learn, but God is not in their thoughts. So sa edukasyon na kanilang ina-accomplish dito sa mundo ay sila ay nagiging success. Ngunit kanilang ginagratify ang kanilang mga selfish ambition. So, ano po ba lang ang purpose? Bakit gusto nating mag-aral? Bakit tayo nabubuhay araw-araw? Ano yung ninanais ng puso natin? Sino ang pinaparangalan natin? To secure this education, maraming mga student na nag-spend sila ng panahon, oras, pera, at crowded yung mind nila sa mga hindi importanteng bagay, hindi importanteng kaalaman dito sa mundo. At sila'y natututo dito sa mundo sa mga temporaryong mga kaalaman, ngunit hindi nila kilala o hindi nila iniisip ang naparangalan ang Diyos sa lahat ng panahon. Nakakalungkot isipin kung isa tayo dito. Kaya bilang mga kabataan na nasa pananampalataya, nawa maibahagi natin sa ating mga pag-uugali ang ating Panginoon, sa ating mga education. The true education is to know God, because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ito yung tunay na kaalaman na kailangan nating matutunan. Hindi yung kaalaman na nandito sa mundo ng punong-puno ng mga teorya at mga mahika. Kaya sa ating buhay bilang Kristiyano, maraming mga kabataan nasasayang kanilang pag-iisip, ang kanilang panahon sa pag-spend nito sa mga bagay na hindi naman importante. There is another kind of education that is very different. Its fundamental principle, as stated by the greatest teacher the world has ever known, is seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So ito po yung pangako ng Panginoon sa Matthew 6:33. Now, unahin po natin siya, nahanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay, temporary man yan o pawalang hanggan, ay idaragdag po yan sa atin. So kinakailangan ay matuto po tayo sa edukasyon na binigay ng langit para sa mga tao. Yung fundamental principle, ito yung binagkaloob ng dakilang guro dito sa mundo na ating nalalaman. Hanapin natin siya habang nasusumpungan pa. Its aim is not selfish. Its purpose is to honor God. God is the source of all wisdom. He is infinitely wise and just and good. Apart from Christ, the wisest man that ever lived cannot comprehend Him. So, sa ating buhay bilang Kristiyano, kung hindi natin kilala si Kristo, magiging walang silbi ang ating kaalaman dito sa mundo. At ang purpose natin, bakit tayo pinagkalooban ng mga bagay, mga kaalaman, kalakasan at tibay ng pananampalataya, upang paluwalhatiin natin ang ating Panginoon. Ano man ang ating naangkin ng mga bagay dito sa mundo, mga ari-arian, kalakasan, katalinuhan. Ang lahat ng bagay na ito ay nawa gamitin natin
sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Dahil lahat ng tao na nagsusumikap ay magiging successful, lalo na pangwalang hanggan yung inuuna natin sa lahat ng bagay. Yung everlasting life, yun yung pinaka-purpose or pinaka-goal nawa natin. Hindi yung, kasi daragdag lang na yan ng Panginoon dahil our God and also our God na sinisilbihan ay siya ang mayaman. Kaya kinakailangan na silbihan po natin siya. Magsilbi po tayo sa ating Panginoon. Mahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa. At ang ibang mga bagay, daragdag na lamang. They may profess to be wise, they may glory in their attainments, but mere intellectual knowledge, aside from the great truths that center in Christ, is as nothingness. So, maraming nag-aangkin na sila'y matalino, ngunit hindi nila naluluwalhati ang ating Panginoon. Maraming mga may katalinuhan, karunungan, ngunit hindi nakakaalam ng katotohanan. Hindi dito nakasentro si Kristo. Kaya ang lahat ng ito ay walang kwenta. If men could see for a moment beyond the range of finite vision, if they could catch a glimpse of the eternal, every mouth would be stopped in its boasting. Men living in this little atom of a world are finite. God has unnumbered worlds that are obedient to His laws and are conducted with reference to His glory. So kapag ang tao ay nakadepende lang sa kanyang mga sariling karunungan, hindi niya maiintindihan ang pawalang hanggan. At sa bawat boses, sa bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig ay hindi siya kinakailangan na luwalhatiin niya ang Panginoon. At kung si Kristo ang nasa sa kanyang puso, hindi na siya magmamalaki sa kanyang sarili, Stop in its boasting. Ang tao kinakailangan na mabuhay. Men living in this world, little atom of are finite. May katapusan po ang ating pamumuhay dito sa mundo. Kaya kinakailangan na pagsilbihan po natin ang Panginoon. Sanayin po natin ang ating mga sarili na mag-build ng kingdom of God in our hearts. Dahil ang Panginoon, kapag tayo ay sumunod lamang, maging tapat po tayo sa maliliit na bagay, tayo ay pagpapalain. Tayo ay bibigyan pa ng kalakasan at kaluwalhatian at kagalingan at katalinuhan. Kung gagamitin din po natin ito sa kanyang gawain, na ipabatid sa mga tao ang katotohanan. When men have gone as far in scientific research as their limited powers will permit, there is still an infinity beyond what they can apprehend. So, kung ang tao ay punong-puno siya ng mga scientifico na mga research, limited lang ang karunungan na meron siya. Limited lang yung kapangyarihan na kanyang naangkin. Ngunit kapag nagpapatuloy siya na alamin ang mga bagay na makalangit, magpapatuloy siya, bibigyan siya ng infinity beyond what they can apprehend. So, kinakailangan na praktisin po natin ang ating mga pag-iisip, na mag-isip sa mga bagay na makalangit. Pag-aralan ang kanyang mga salita, because the nature is our book na kinakailangan nating pag-aralan. Before men can be truly wise, they must realize their dependence upon God and be filled with His wisdom. God is the source of intellectual as well as spiritual power. So, lahat ng tao na tunay na matalino, tunay na may karunungan, marirealize niya kung paano siya magdedepende sa Diyos. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, we need to meditate. We need to realize na God is always in our side. Tinutulungan niya tayo sa lahat ng kahinaan natin. Panghawakan po natin ang kanyang pangako at hindi niya tayo babaliwalain. Hindi niya tayo iiwan. Kahit na medyo may mga depekto tayong napapakita, tatanggalin niya ng Panginoon. At mapupuno po tayo ng kanyang karunungan. Dahil ang Diyos ang siyang source ng lahat ng katalinuhan as well as spiritual na kapangyarihan. Nawa sa ating buhay bilang Kristiyano, angkinin po natin ito. At gusto ng Panginoon na humingi po tayo sa Kanya ng more than pa, dahil siya ang pinakamayaman. Mayaman spiritually as well as personally or physically. Or mga temporal na bagay. Kaya sa Kanya po tayo humingi according sa kanyang kalooban. The greatest men
who have reached what the world regards as wonderful heights in science are not to be compared with the beloved John or the Apostle Paul. It is when intellectual and spiritual power are combined that the highest standard of manhood is attained. So, ang pinakadakilang tao na nakaalam o nakaabot sa mundong ito ay yung dakila, wonderful heights sa mga siyensya na ikinocompare sa ating beloved na si Juan at ni Apostle Paul. Ito yung karunungan, katalinuhan, at the same time, spiritual na kapangyarihan, kinocombine ito into the highest standard of manhood is attained. Pinagkaloob na ito sa atin ng Panginoon. At nawa angkinin po natin ito dahil ang intellectual power and also spiritual power, magka-combine po yan. At kinakailangan yan silang magkasama, magkasundo upang maging successful anuman ang kanilang kahilingan, anuman ang ating gagawin sa buhay. Dahil kapag faith and works will be combined, and also ating maaangkin ang tunay na kagalakan, tunay na kapangyarihan, and as well as intellectual and spiritual power will be combined. Mangyayari niyan is maangkin natin ang pagpapala ng Panginoon na kailanman ay hindi magbabago. Kaya sa ating pag-aaral sa umagang ito, nawa ay bigyan natin ng lugar sa ating mga puso kung gaano tayo minamahal ng ating Panginoon. Siya ang ating halimbawa, siya ang humipo sa ating mga taong may katapusan. Siya ang nakaranas ng kapighatian, na niranasan din ng mga tao. Kaya handa niya tayong tulungan dahil siya nakaranas din nito. Kaya anuman ang ating mga pagsubok sa buhay, hindi po yan natin iinda kung ang Panginoon ang ating sinisilbihan at patuloy lang tayo sa laban. As well as nagpa-process po yung kaligtasan sa buhay natin. Yung karakter ni Christ, nawa yun yung ma-build natin sa buhay. Personally, sa ating buhay. Ito yung ma-build natin sa ating puso. Mahirap, pero kailangan gawin. Dahil kapag si Kristo ang nananahan sa ating mga puso, hindi yan maitatago, kundi yan yung lalabas sa ating mga bibig. Yan yung laging magpapaalala sa atin. Yan yung laging gagabay sa atin, sa ating mga gagawin, sa lahat ng ating mga plano sa buhay. Kaya muli, pagpalainawa tayo ng Panginoon at magandang umaga sa ating lahat.